vlogger po, lalo na kay Dr. Love, ayan, wag agad mag-upload ng mga interview ng kwento, lalo na kung ito ay involved ng ibang kabilang party, ng another party. Halimbawa, i-video lang muna, tapos kapag may mga sagot yung ini-interview nyo, yung bata na against sa ibang tao, lalo na sa teacher o kaya ay sa wag nyo pong agad-agad i-upload, i-edit nyo, tapos interviewin nyo rin yung side ng teacher, kuhain din yung side ng teacher. Ay lalo na kung mali yung sabi ng bata, kasi kapag in-upload agad natin ito, ang mangyayari, bias po tayo dyan. Magiging bias tayo, kawawa naman yung teacher. Itong payo ni Mami Edna, applicable yan sa lahat. No? Hindi porket nasabi na ikaw ay isang vlogger o content creator, talagang papanindigan mo o maniniwala ka na lang basta-basta sa sarili mo na ikaw ay isa ng content creator o vlogger without knowing your responsibilities and limits na tinatawag. Dito sa kaso ni Dr. Love, si Dr. Love na naman na walang kadala-dala, ay nakita natin na hindi niya nabalanse yung sitwasyon sapagkat ang na-interview niya lamang ay si Chloe. No, si Chloe na alam naman natin na hindi ko naman sinasabi na wag natin pagtiwalaan yung bata. Siyempre, natural lamang na kukunin din natin yung panig ng bata. But at the same time, kagaya ng sinasabi natin pagdating sa patas, no, na pagbabalita, no, kung pagbabalita naman na matatawag itong ating pong vlogging, dapat nakukuha din natin yung kabilang panig. Alam niyo naman si Chloe, minsan kailangan mo ring maging matalino. Kapag nagbablog ka pa lang doon kay Marian, sila Kalinga Prab, makikita mo naman kung ano-anong mga kolorete nasa mukha ni Chloe, no? Hindi mo alam kung laging Pasko sa kanya mukha. It doesn't matter. Ang importante dito, na i-analyze natin doon sa kanyang mga pananalita, doon sa kanyang mga sinasabi, kung ito ba ay totoo o hindi. At kagaya ng sinabi ni Mami Edna, doon sa mga sinasabi ng bata, the fact na nabanggit niya, no, at nadadamay yung kanilang guro o teacher, at ito nga ang nangyari, no, nagsumbong na kay Mami Edna na bias daw, no, itong vlogger na ito, bias daw si Dr. Love, dapat sana ay nakakuha din ni Dr. Love yung panig ng guro na ito sapagkat kapag may na-involve na ibang tao dito, ito nga yung teacher, at napapasama, dapat nakuha niya talaga dito yung panig mismo ng guro bago inilabas yung vlog na yun. Hindi nangyari yan dahil siguro inisip ni Dr. Love na okay lang yan. This is an ordinary vlog. No, nalilipas din yan. No, na hindi naman importante. Yun ang nagiging problema sa atin kapag binabaliwala natin ang lahat. Kapag iniisip lamang natin na content lamang yan. Hindi sa lahat ng oras ay content. Dahil pinag-uusapan natin dito yung buhay, yung reputasyon ng isang tao na iniiwasan natin na makasakit, no, na iniiwasan natin na magkaroon ng problema. No, magkakaroon ng problema doon mismo sa tao na napapasama dito sa teacher na ito. No, hindi na natin pinag-uusapan dito kung yung may nabuntis ba si Chloe, no, nambugbog ba siya ng 3 kaklase niya, no, siya ay binubuli, tinasang palda kay sugar nito para malaman na buntis o kung ano man. Walang sense kung totoo sense. Diba? Kung totoo sense, walang kwenta. Kaya ako sa totoo lang minsan, no, kahit gusto kong mag-vlog, no, sa kabila ng ating pinagkakaabalahan, kapag alam ko yung mga bagay na hindi na dapat bigyan ng reaksyon o wala namang kakwenta-kwenta, hindi ko na sinasabi. Madaling magsalita, madaling maging vlogger-vloggeran o YouTube-YouTuberan na kahit na kung anong pinagsasabi mo dyan, no, regardless of what. Pero hindi ko kinakayang ganun sapagkat mas pinipili ko pa rin yung kahit papaano makapagbigay ng mensahe, ng patas na mensahe doon sa akin pong mga sinasabi doon sa vlog. Malinaw o patas na impormasyon yung atin pong mga taga-panood. Dito sa sinasabi ni Mami Edna, tama lamang po na maging practice natin na kapag may nai-involve na iba,
kukunin din natin yung kabilang panig para hindi tayo magkaroon ng problema at ang tawag po dito ay respeto sa kanila pong pagkatao. Hindi po pwedeng kikita na lang tayo, no? Okay lang yan, basta kumita tayo. Hindi natin napapahalagahan yung buhay ng iba. At ito nga, anong nangyayari ngayon kay teacher? Nasusuka, no? Nape-pressure, nababash pa ngayon dahil sa maling aksyon na ating nagagawa. At ito nga, kagaya ng nagawa ngayon ni Dr. Lab. At sa ganang akin, ulitin ko, wala tayong personal kay Dr. Lab. No, ang atin lang, kailangan niyang mag-apology o humingi ng paumanhin dito sa guro na ito at kunin mismo yung pinakapanig para magkaroon naman ng hustisya yung sitwasyon ng guro po na ito. At hindi doon nagtatapos. Hindi doon dapat magtatapos. Matuto sa ating mga pagkakamali para hindi na yan maulit sa mga susunod pang mga araw. Hindi lamang kay Dr. Lab, applicable lang lahat ng ito kung hindi sa bawat vlogger na maging responsable. Hindi sa lahat ng oras puro views lang na okay lang yan. Walang okay kapag may ibang nadadamay, may ibang nababash kapag hindi natin nababalanse ang ating pong mga ikinukwento o inilalahad sa ating pong mga viewers. Dito kay Dr. Lab, pakinggang mo maigi yung sinasabi ni Ate Edna sapagkat ito ay makakatulong sa iyo at makakatulong din naman sa iba pa nating mga kasamahan. Hindi ba? Walang sasama ang loob. Tsaka alam ko namang sanay na sanay ka na, no, na masaway, Dr. Lab. Okay? Sorry ka na lang. You owe an apology to that teacher. Kung hindi man, kausapin mo at ilabas mo naman ang kanyang panig. Yun lang.